Habang naglalaban pa sa finals, may isang team ang nag-iisip di umano na gumawa ng shortcut at bumuo ng isang Big 3 or super team. Ito ang San Antonio dahil nga nag-retire na sa pagko-coach si Coach Greg at nag-transition na sa front office na possible tuluyan na rin mag-retire si Coach Greg sa mga susunod na taon dahil sa health condition niya. Ngayon nagkaroon ng report na ang preferred destination ni Kevin Durant San Antonio at ito yung team na gusto niyang puntahan. May isa pang rason doon, bumagsak din kasi ang presyo ni Kevin Durant sa market. Ang i-offer ng San Antonio para dito kay Kevin Durant, number 14 pick plus Devin Vassell, Harrison Barnes at potentially Jeremy Sohan. Kasama pa doon ang ilang draft pick sa mga susunod na taon para kay KD. Andun din ang Atlanta Hawks na gusto makipag-trade dito sa Suns para makuha si Kevin Durant pero walang masyadong maibibigay na package sa Suns. Yung number 14 pick ng Hawks napunta talaga yon sa San Antonio. Risky din sa side ng Hawks na makipag-trade kay KD dahil sa chance na pwede siyang umalis after ng free agency next year. 1-year contract na lang kasi ang natitira sa kanya. Hindi rin malinaw kung si Trae Young mag-i-stay sa Hawks or yung Atlanta willing i-retain si Trae Young sa mga susunod na taon. Tapos ipamimigay pa nila ang kanilang natitira mga players at draft picks. Mukhang magbabago na rin si Coach Greg ng approach dahil nga dati sinabi niya hindi siya makikipag-trade sa mga karibal niya sa West. Ang Suns ang isa sa mga karibal niya dati na habang papatapos yung finals nalalapit na rin kasi kung kailangan magdesisyon ni Giannis na umalis naman ng Milwaukee. So dati pang may report na may mutual interest si Giannis at ang Raptors dahil kay Masai Ujiri na nakikita ni Giannis na kayang bumuo ng isang contender na team. Pinakita na yung potential package na maisasama dito sa former 2-time MVP, Defensive Player of the Year at NBA champion na si Giannis. 4 na teams ang involved na merong 14 player. Mas malaki to kumpara sa trade package ni Kevin Durant dati at sa iba pang mga big time trade. Mas lalaki ang chance ni Giannis na ma-trade after ng July 12 kapag nag-take effect na ang panibagong salary cap at tax restriction. Pati yung mga player na involved na ginawang standard contract, dun din kasi mag-take effect after July 12. Kasabay pa ng desisyon ni Giannis at ni Kevin Durant para sa trade ang possible NBA expansion team. Base kay Commissioner, after ng kanilang new TV deals, ang susunod naman nilang potential na gawin ay ang pagdadagdag ng 2 teams pa sa NBA. By July, magkakaroon ng meeting ang NBA at mga team owner. Meron kasing mga teams na nagbabalak na imbes na expansion team ang gawin, meron mga teams doon ang sumubok na magkaroon ng relocation. Kapag kasi nagkaroon na ng linaw yung expansion team, magkakaroon kasi ng realignment. Kung Seattle at Las Vegas ang 2 teams, pwedeng malipat ang either Minnesota, Memphis, or kaya New Orleans papuntang East. Kasabay yon ang big decision ni Giannis at ni Kevin Durant. Yung expansion team magsisimula by 2028, base yun sa mga report. Kaya meron din mga teams ang naghahabol ng player at draft asset bago dumating yun. Sinabi pa na nobody is safe sa roster para sa 2025 off-season. Kung magre-request ng trade si Giannis, ang best option sa kanya kapag mid-off-season na. Katulad ng ginawa ng Minnesota at Knicks. Dahil doon nakabuo ng kanilang lineup talaga yung 2 teams. Naagawa na ng ilang move yung ibang mga teams at yung last piece ng roster na hinahabol nila saka nakuha. Kung mas maaga doon sa free agency, katulad lang din ang ginawa ni Kevin Durant dati. Simula agad ng free agency, nag-request ng trade, gumulo yung free agency, kung sino-sinong team ang ayaw lumipat at yung ibang mga teams din ayaw mag-take ng risk dahil nga iniintay ang desisyon ni Kevin Durant. Hanggang sa napunta si Kevin Durant sa gusto niyang team, hindi masyadong nagalaw yung majority ng lineup ng Suns noon. Kapag si Giannis nag-request ng trade sa mismong free agency or kainitan ng free agency, merong mga player doon ang posibleng hindi ma-retain ng kanyang team. Iba kasi ang magiging senaryo ni Giannis kumpara kay Kevin Durant na magiging pillar na lang ng isang team dahil sa kanyang 1-year contract. May report din kasi na willing i-trade ng Bucks si Giannis kung ang magiging kapalit ay number 2 overall ng San Antonio at si Dylan Harper. Dahil sa mga scout, sinabi nilang franchise-changing player si Harper. Kahit pa preferred destination ni Kevin Durant ang San Antonio, sino sa kanilang 2 ni Giannis ang pipiliin? Mas mababa ang package na may bibigay ng Spurs kay Kevin Durant. Pero kay Giannis naman, makukuha ng Bucks yung mga draft picks nila sa mga susunod na taon.
Walang no trade clause itong si Giannis at si Kevin Durant. Doon sila pinanis ni Bradley Beal. Walang due talaga eh. Kaya pwedeng kahit saan i-deal itong si Giannis at si Kevin Durant. Basta kung sino ang makakapagbigay ng magandang package sa dalawa. Si Giannis yung mas magandang status kumpara kay KD dahil pang long term. Meron pa siyang natitirang 3 taong kontrata. Hindi po problemahin yung susunod na 3 taon dito kay Giannis. Tapos kung San Antonio ang talagang puntahan nitong si Giannis or doon siya ibigay ng Bucks, matutuloy yung Twin Tower ulit ng Spurs na merong Wemby at Giannis, parang David Robinson at Tim Duncan. Si Miles Turner na isa sa biggest free agent na sentro sa offseason, makakakuha din ng big time payday. Ang Lakers di umano ang best chance ni Miles Turner doon. Matagal na kasi siyang gustong makuha ng LA kasama pa nun si Buddy Hield. Dahil sa hindi ganong kamahal ang kontrata pa nun ni Miles Turner at isa din sa mobile center, ang LA ang potential landing spot ni Turner pagdating ng offseason dahil sa kanyang contract extension sa Pacers. Literally, unrestricted free agent na itong si Miles Turner. Bukod kasi sa Lakers din, ang Indiana Pacers since 2005 hindi pa lumalagpas ang tax. Under 20 million pa ang Pacers sa second tax apron kapag wala si Miles Turner. Willing din di umano magbayad ng tax ang may-ari ng Pacers basta ma-retain nila ang kanilang core player. Since February pa sinabi yun. Ngayon umabot na sila ng finals at expected aabutin yung kontrata ni Turner ng 30 to 40 million dollars. Nakadepende pa ang magiging desisyon niya sa Indiana sa magiging resulta ng finals kung upgrade ba o retain. Sa track record pa ng Indiana, kahit sinong player ang ilagay mo sa lineup nila nag-i-improve. Kaya hindi nila ganun kailangan mag-retain ng isang big time contract player. Saka nakasalalay din naman kay LeBron para makakuha sila ng isang player na katulad ni Miles Turner sa free agency dahil sa contract niya. Marami pa kasing option ng Lakers sa offseason para sa center position. Pero ang possible na mangyari, mahabitawan si Dalton or kaya si Rui Hachimura. Ang kailangan kasing sentro ng Lakers, isang Luka type big man, isang lob threat, switch defender, respectable shooter, rim protector, in short, Anthony Davis type. Sa Dallas, marami kasing big man dun kaya nako-cover yung ibang qualities na hinahanap para kay Luka. Gafford, Powell, Lively at Maxi Kleber. Sa LA naman, kailangan nila ng isang sentro na nasa kanya lahat yung quality na hinahanap para sa isang Luka type big man gaya ni Miles Turner. May average si Miles Turner na 15.6 rebounds, 1 assist, 1 steal at almost 2 blocks per game ngayong season. Siya din ang franchise leader ng Pacers sa blocks. Meron din siyang nasa 48% mula sa field at respectable na 39% sa 3-point area na nasa almost 2 out of 5 sa beyond the arc. Galing din si Turner sa pagiging traditional big man na unti-unting nababago yung kanyang style katulad ni Brook Lopez. Yung Luka type big man na lob threat, switch defender, respectable shooter at rim protector, si Miles Turner yun.